Bago tayo tumungo sa kwento, gusto ko lang munang magpasalamat at i-shoutout ang mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa channel. Jenny Humiwat, M6 Value, Meronoia, JJBS, Refer Con Services, 3100, Rodel Lorente H90, Jason Manalo Z8S, Marlon Sereno 799. Sa muli, maraming salamat po. Ang medalyon ng Siyam na Hiyas. Ark 5, Apoy ng San Telmo. Ang Hiyas ng Liwanag. Mga alaala sa nakaraan. Sa dilim ng gabi, nakaupo si Simon sa isang matandang puno ng balete. Ang medalyon ng Siyam na Hiyas ay umiilaw sa kanyang dibdib. 4 na hiyas na ang nakatakda sa loob nito. Bawat isa ay may sariling kwento ng pagdurusa at tagumpay. Hinawakan niya ang medalyon at naramdaman ang bawat hiyas. Ang hiyas ng hangin mula sa tiktik. Nagbibigay sa kanya ng kakayahang marinig ang pinakamaliliit na tunog, maging ang bulong ng hangin sa mga dahon. Natatandaan pa niya ang unang pagkakatagpo sa halimaw na ito sa gubat ng Banahaw, kung paano siya naging mas mapagmatyag sa bawat galaw sa paligid. Ang hiyas ng liksi mula sa Sigbin. Binibigyan siya ng bilis na hindi kayang sundan ng mata at kakayahang gumapang sa mga anino na parang tubig. Ang labanan sa lungsod ng ulap ay naging simula ng kanyang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng takbo at pagtatago. Ang hiyas ng lakas mula sa Kapre. Nagdudulot ng puwersang kayang durugin ang mga bato at katawan na matibay gaya ng punong kahoy. Sa bundok ng handog, natutunan niyang ang lakas ay hindi lamang sa braso, kundi sa tibay ng loob. At ang hiyas ng hiwalay mula sa manananggal, ang pinakamahalagang at pinakamabigat. Binibigyan siya nito ng kakayahang ilabas ang kaluluwa sa katawan. Lumilipad bilang espiritu, ngunit sa halagang panganib na baka hindi na siya makabalik. Sa lungsod ng tuktok, muntik na siyang maging permanenteng hiwalay sa sariling laman. Hanggang ngayon, nadarama pa rin niya ang kirot ng pagkakakulong sa espiritual na mundo, habang ang katawan ay nananatiling walang malay. Ang takot na iyon, takot na maging multo sa sariling buhay, ay patuloy na sumusunod sa kanya. Biglang nagliwanag ang paligid. Hindi ito galing sa buwan o mga bituin. Isang puting ilaw ang lumitaw sa harap niya, at sa gitna nito'y nagsalita ang boses ni Amang Pedro. "Simon, anak," wika ng matandang manghuhula. Ang ikalimang hiyas ay naghihintay. Ngunit ang susunod na labanan ay higit na mapanganib sa mga nauna. Sa pangitain, nakita ni Simon ang isang lugar na tila nakakalimutan ng panahon. Ang latian ng 51 pook na kung saan lahat ng nawaglit sa mundo ay patuloy na nabubuhay, ngunit hindi na maalala ng sinuman. Ang nilalang na nagbabantay doon ay si San Telmo patuloy ni Amang Pedro. Hindi ito karaniwang apoy. Ito'y liwanag na naging galit, init na naging puot. Ang hiyas ng liwanag ay makakamtan mo lamang kung kayang mong harapin ang sarili mong mga takot, hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng iyong kaluluwa. Naglaho ang pangitain at naiwan si Simon sa gabi na mas madilim pa sa dati.
Alam niyang kailangan niyang maghanda, hindi lang sa labanan, kundi sa posibilidad na sa susunod na pakikipaglaban, baka ang kanyang kaluluwa na mismo ang mawala. Kabanata 1. Ang paglalakbay sa latian ng limot. Kinabukasan, nagsimula ang paglalakbay ni Simon. Gamit ang hiyas ng liksi, mabilis siyang tumakbo sa mga kagubatan at bundok, nakikipagkarera sa sariling anino. Ang hiyas ng hangin naman ay tumutulong sa kanya na marinig ang mga babala ng kalikasan, ang mga ibon na tumigil sa pagkanta, ang mga hayop na biglang naging tahimik. Pagkaraan ng 3 araw ng paglalakbay, narating niya ang simula ng latian ng limot. Hindi ito karaniwang lugar. Walang tiyak na hangganan kung saan nagsisimula at nagtatapos ang latian. Parang isang malaking ulap ng ambon ang bumabakuran sa buong paligid, ngunit ang hamog ay may lasa ng kalungkutan. Pumasok si Simon sa latian. Kaagad niyang naramdaman ang kakaiba. Ang ulan dito ay hindi tubig, abo. Umuulan ng mga alikabok na galing sa mga bagay na nakalimutan na ng mundo. Nakita niya ang mga larawan na lumilipad sa hangin. Mga mukha ng mga taong matagal nang patay. Mga tanawin ng mga lugar na hindi na umiiral. Sa gitna ng hamog, narinig niya ang mga tunog na walang pinagmulan. Kampanang umiiyak, ngunit walang simbahan. Mga boses na tumatawag na mga pangalang walang sumasagot. Mga hakbang na walang naglalakad. Ginamit ni Simon ang hiyas ng hangin upang mapahusay ang kanyang pandinig. Doon ay narinig niya ang mga bulong ng mga multo. Mga taong naiwan sa latian dahil nakalimutan na sila ng mga buhay. "Sino ka?" tanong ng isang boses na parang hangin. "Bakit nandito ka?" sabi ng isa pa. "Hindi ka nababagay dito. Ikaw ay may mga umaala-ala pa sa'yo." Naintindihan ni Simon na ang latian ng limot ay tahanan ng mga nilalang at mga kaluluwa na tuluyang nawalang bigkas sa mundo ng mga buhay. Dito sila nabubuhay sa walang hanggang kalungkutan at pagkakadurog. Patuloy siyang naglakad at sa bawat hakbang, mas lumalim ang latian. Nakita niya ang mga multo ng mga nalunod, mga nilalang na may sunog na ulo ngunit butot balat ang katawan. Ang mga mata nila'y laging nakabukas, laging naghahanap, ngunit tila hindi makita ang hinahanap. Ang mga ito'y lumalapit sa kanya, ngunit gamit ang hiyas ng liksi, nakikipaglarong taguan si Simon sa mga anino ng latian. Ang mga multo ay nagiging mas mailap kapag mas madilim ang sulok, kaya't natutuhan niyang gamitin ang dilim bilang kanlungan. Sa kaibuturan ng latian, nagsimulang uminit ang hangin. Kahit na madilim ang kalangitan at walang sikat ng araw, parang may naglalagablab na bagay sa malalayong sulok. Ang init na ito'y hindi katulad ng init ng araw. Ito'y init ng galit, ng puot na nagiging apoy. Nang lumapit si Simon sa pinagmumulan ng init, napansin niyang unti-unting nagiging malinaw ang paligid. Ngunit hindi dahil sa liwanag ng araw, kundi sa isang liwanag na mas nakakabulag, mas nakakapaso. Dito niya naisipang gamitin ang hiyas ng hiwalay
upang suriin ang paligid sa anyong espiritu. Nang lumabas ang kanyang kaluluwa sa katawan, napasigaw siya sa hapdi. Ang liwanag sa latian ay hindi lamang nakikita. Ito'y nadarama hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa. Parang apoy na sumusunog hindi sa balat, kundi sa mismong espiritu. Mabilis siyang bumalik sa katawan. At doon ay niya napagtanto na ang hinaharap niya'y hindi lamang isang nilalang. Ito'y isang kapangyarihan na nakakagawa ng puot na lumalamon sa lahat ng napapaligiran nito. Kabanata 2. Ang pagdating ng San Telmo. Sa gitna ng pinakamalamig na bahagi ng latian, biglang sumiklab ang isang malaking bola ng apoy. Hindi ito karaniwang apoy na kulay orange o kulay pula. Ito'y puring liwanag na may hugis ng mukha, dalawang mata na parang bituin, bibig na parang buwan, at buong mukha na parang araw na nawalan ng kontrol. Ito ang San Telmo. Matagal na kitang hinihintay, sabi nito sa boses na parang kidlat na rumaragasa. Ikaw ang tagapagdala ng mga hiyas. Ikaw ang naghahanap ng kapangyarihan na hindi mo kayang kontrolin. Nagtayo si Simon at hinarap ang nilalang. Hindi ako naghahanap ng kapangyarihan. Naghahanap ako ng paraan upang protektahan ang aking mundo. Tumawa ang San Telmo. At ang tawa nito'y parang pagsabog ng mga bituin. Ang liwanag ay hindi laging banal, batang tao. Minsan, ito'y apoy na sumusunog sa mga katulad mong nangangarap ng kabutihan. Tignan mo ang paligid mo. Lahat ng nandito ay mga nilalang na naniniwala ding makakagawa sila ng kabutihan. Lumingon si Simon sa paligid at nakita ang totoo. Ang mga multo sa latian ay hindi masasamang nilalang. Sila'y mga taong namatay habang sinusubukan nilang gumawa ng tamang bagay. Ngunit nakalimutan na ng mga taong nililigtas nila. Kaya nga nandito ako, patuloy ng San Telmo, upang parusahan ang mga tulad mo. Ang mga nagmamarunong na akala'y makakagawa ng pagbabago sa mundo. Sa sandaling iyon, nagsimula ang labanan. Nagpakawala ang San Telmo ng mga sigwang liwanag, mga tadhanang puting apoy na lumilipad parang mga kidlat. Ang bawat sigwa ay mainit, nakakabulag at nakakagawa ng mga butas sa mga puno at bato na natamaan. Ginamit ni Simon ang hiyas ng hangin upang lumikha ng mga kalasag na gawa sa malakas na ihip ng hangin. Ngunit ang mga sigwang liwanag ay tumatagos sa hangin at patuloy na umaatake. Ginawa niya ang pagkakalat ng sarili, ginamit ang hiyas ng liksi upang mabilis na tumakbo sa paligid ng San Telmo. Ginagawa itong target na mahirap sundan. Habang tumatakbo, ginagamit niya ang hiyas ng lakas upang magtapon ng mga malaking bato sa nilalang. Ngunit ang bawat bato na tumama sa San Telmo ay natutunaw kaagad. Ang apoy nito'y hindi lamang sumusunog, ito'y tumutunaw sa lahat ng nahahawakan. Naalala ni Simon ang sinabi ni Amang Pedro tungkol sa hiyas ng pandinig na makakamtan niya mula sa susunod na nilalang, ang ekek. Ngunit wala pa ito sa kanya ngayon. Kailangan niyang umasa sa mga hiyas na mayroon na siya. Naisip niyang pagsamahin ang tatlong hiyas. Ginagamit ang liksi
upang maglibot ng mabilis habang nakasakay sa mga kalasag ng hangin na ginawa gamit ang hiyas ng hangin. Ginagamit ang lakas upang kontrolin ang mga malalaking tipak ng lupa at mga puno. Ginagawa itong mga proyektil at ginagamit ang hiwalay upang lumikha ng mga espiritong panggulo, mga huwad na anyo ng sarili upang guluhin ang San Telmo. Ngunit bawat beses na gumagamit siya ng hiyas ng hiwalay, mas nagiging mahapdi ang liwanag sa kanyang kaluluwa. Napagtanto niya na ang San Telmo ay hindi lamang sumusunog sa katawan. Ito'y sumusunog sa mismong kaluluwa. Kabanata 3. Ang baliktanaw sa dilim. Sa gitna ng matinding labanan, biglang nawala ang lakas ni Simon. Hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa pagod ng kaluluwa. Ang paulit-ulit na paggamit ng hiyas ng hiwalay ay nagdudulot ng sobrang pagkakatuyo sa kanyang espiritu. Bumagsak siya sa isang parte ng latian na mas madilim kaysa sa iba. Doon nawala ang lahat ng ingay ng labanan. Tanging ang sariling heartbeat niya lang ang naririnig. Sa dilim na iyon, nagsimulang mag-play ang mga ala-ala. Hindi ang mga magagandang ala-ala, kundi ang mga takot na hindi pa niya fully naharap. Lumitaw sa harap niya ang mga dating nilalang na nalabanan niya. Ang tiktik na ngayon ay mukhang mas payapa. "Simon," sabi nito, "nagsimula ka sa takot sa dilim. Natakot kang lumabas sa gabi dahil natatakot kang may sasalukso sa'yo." Ang sigbin na nakaupo sa tabi niya. "Umalis ka sa liwanag upang harapin ang dilim. Natutunan mong takbuhin ang sarili mong mga anino, ngunit hindi mo pa rin fully na-accept na parte rin niyo ang dilim. Ang kapre na nakasandal sa isang puno. Akala mo, kapag malakas ka, hindi ka na matatakot. Ngunit natutunan mo sa bundok na ang tunay na lakas ay hindi sa braso, sa puso, sa kakayahang harapin ang sariling kahinaan. At ang manananggal na lumilipad sa itaas niya. Takot ka sa sariling kapangyarihan, Simon. Takot kang gamitin ang hiyas ng hiwalay dahil natatakot kang baka hindi ka na makabalik. Ngunit ang tunay na dahilan ng takot mo ay dahil natatakot kang baka mas gusto mo ang pagiging espiritu kaysa sa pagiging tao. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Simon ang 3 anino sa kanyang puso na hindi pa niya fully naharap. Takot sa kabiguan, takot na baka hindi niya makolekt lahat ng hiyas at masave ang mundo. Takot na hindi niya kayang kontrolin ang kapangyarihan. Takot na baka ang mga hiyas ay kontrolin siya, imbes na siya ang mag-control sa mga hiyas. Takot na baka siya rin ay maging halimaw. Ang pinakamalalim na takot. Takot na sa proseso ng pakikipaglaban sa mga halimaw, maging halimaw na rin siya. Doon sa dilim, kinausap niya ang sarili. "Oo, natatakot ako," sabi niya sa mga nilalang na nasa kanyang alaala. "Natatakot akong mabigo. Natatakot akong mawala ang sarili ko sa mga kapangyarihan na ito. At natatakot akong sa huli, ako rin ay maging kaaway ng mga taong gusto kong protektahan." Ngunit, patuloy niya, ang takot ay hindi hadlang. Ang takot ay gabay. Nagiging halimaw ang tao hindi dahil may kapangyarihan siya,
kundi dahil nakalimutan niya kung bakit niya ginagamit ang kapangyarihan iyon. Sa pag-amin niya sa mga takot, unti-unting bumalik ang lakas niya. Hindi dahil nawala ang takot, kundi dahil naging kaibigan niya ang takot. Naging reminder na hindi siya isang perpektong bayani, kundi isang taong may mga pagkukulang na patuloy na nagsusumikap. Kabanata 4. Ang huling pagtatagumpay. Nang magmulat ng mata si Simon, nakita niya na patuloy pa ring nagsasabog ng liwanag ang santelmo sa paligid niya. Ang buong latian ay unti-unting nagiging isang malaking bola ng apoy. "Nakatayo ka pa rin?" tanong ng santelmo. "Akala ko'y natunaw, nakita sa takot mo sa sarili." Tumayo si Simon at ngayon ay mas determinado kaysa kanina. "Hindi ako takot sa sarili ko, pero hindi rin ako magpapabaya sa kapangyarihan ko." Sa huling attempt, gumamit si Simon ng lahat ng 4 na hiyas ng sabay-sabay. Isang bagay na hindi pa niya nagawa noon dahil sa takot na baka hindi niya kayang kontrolin. Ginawa niya ang kumpleto ng strategiya, hiyas ng hiwalay. Inilabas niya ang kaluluwa upang lumikha ng 10 kopya ng sarili na nagkalat sa buong paligid ng santelmo. Hiyas ng liksi. Ang bawat kopya ay gumagalaw ng sobrang bilis, parang mga liwanag na tumatakbo sa bilog. Hiyas ng hangin. Ginawa niyang mga kopya ay lumikha ng isang malaking buhawi ng hangin na nagtutulak ng lahat ng apoy ng santelmo pabalik sa kanya. Hiyas ng lakas. Habang ang santelmo ay nabalisa sa mga kopya, ginamit ni Simon ang tunay na katawan upang buhatin ang pinakamalaking tipak ng lupa sa buong latian, isang tipak na may laki ng isang bahay. Sa perfect timing, habang nakaabala ang santelmo sa mga espiritong kopya, itinapon ni Simon ang malaking tipak ng lupa diretso sa puso ng apoy ng nilalang. Ang tama ay napakahusay. Isang malakas na pagsabog ang kumalat sa buong latian. Isang sigaw na parang hinakit ng 1,000 kaluluwa ang umugong sa hangin. At pagkatapos, isang puting liwanag na mas maliwanag pa sa lahat ng nauna ang lumamon sa lahat ng dilim. Sa loob ng liwanag na iyon, nakita ni Simon ang tunay na mukha ng santelmo. Hindi ito masama. Ito'y isang dati ring bayani na namatay habang sinusubukan nitong iligtas ang isang buong nayon mula sa apoy. Ngunit dahil nakalimutan na siya ng mga taong nililigtas niya, ang kanyang kaluluwa ay naging puot na lumiliyab. "Salamat," sabi ng santelmo sa huling sandali. "Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino ako dati." At sa sandaling iyon, naglaho ang santelmo, hindi sa galit, kundi sa kapayapaan. Wakas ang pagkakatanggap ng hiyas ng liwanag. Sa kalmadong katahimikan pagkatapos ng pagsabog, unti-unting bumagsak ang hiyas ng liwanag sa harap ni Simon. Ito'y isang hiyas na gawa sa pinakadalisay na kristal, na may hugis ng isang maliliit na araw na nagliliwanag ng mapayapang liwanag. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya sa loob ng kanyang kaluluwa ang mga bagong kapangyarihan. Kakayahang makita ang katotohanan,
Hindi na pwedeng maging sinungaling sa harap niya ang sinuman. Makikita niya ang tunay na intensyon ng mga tao. Kapangyarihan laban sa mga nilalang ng kadiliman. Ang mga halimaw na umaasa sa dilim upang maging malakas ay magiging mahina sa liwanag na kaya niyang ipalabas. Kakayahang magbigay ng pag-asa. Sa pamamagitan ng liwanag na ito, makakaginhawa niya ang mga taong malungkot o nawawalang pag-asa. Ngunit kasama ng mga kapangyarihan na ito ay isang babala na tumatak sa kanyang isipan. Ang liwanag na labis ay maaaring maging apoy na sumusunog din sa mabuti. Naintindihan ni Simon na ang bagong hiyas na ito ay may pinakamataas na responsibility. Hindi lamang ito dapat gamitin para sa paglaban sa mga kalaban. Dapat din itong pamahalaan ng maingat upang hindi maging sanhi ng pagkakapahamak sa mga taong gusto niyang protektahan. Sa pagkakabit ng hiyas ng liwanag sa medalyon ng 9 na hiyas, lumitaw ang bagong ukit sa medalyon. Isang sinag na tumatagos sa gitna ng 4 na nakaraang simbolo. Ang medalyon ay mas lumawak at nakita ni Simon na may 4 pang puwang para sa mga susunod na hiyas. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang balanseng dulot ng 5 hiyas. Hangin para sa pag-unawa, liksi para sa pag-iwas, lakas para sa pagtatanggol, hiwalay para sa malaliming pakikipaglaban, liwanag para sa pag-asa at katotohanan. Ngunit habang naglalakad siya paalis sa latian ng limot, biglang sumakit ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa bagong pangitain na dumarating. Sa pangitain, nakita niya ang susunod na nilalang. Isang nilalang na laging gising, laging nagmamasid, ngunit hindi kailanman nakakatulog. May mga mata itong nasa buong katawan, sa mukha, sa braso, sa likod, sa mga paa. Lahat ng mata ay nakabukas. Lahat ay nakatingin sa iba't ibang direksyon. Ang ekek. At sa pangitain, narinig niya ang tinig nito na parang yung mga boses ng 1,000 tao na nagsasalita ng sabay-sabay. Nakikita kita, Simon. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa mo. Nakikita ko ang lahat ng plano mo. At nakikita ko ang lahat ng takot mo na akala mo'y naipanalo mo na. Napagtanto ni Simon na ang susunod na labanan ay hindi lamang laban sa isang nilalang. Laban sa isang nilalang na nakakaalam lahat ng kanyang mga galaw, lahat ng kanyang mga strategiya, at lahat ng kanyang mga sikreto. Sa huling eksena, habang naglalakad siya palayo sa latian ng limot, nasabi niya sa sarili, 5 hiyas na, 4 pa. Ngunit ang susunod na kalaban ay kakaiba. Paano mo lalabanin ang isang nilalang na nakakakita ng lahat? At sa tanong na iyon, nagsimula ang kanyang paghahanda para sa Arc-6. Ang matu ng ekek, buod ng Arc-5, mga natutunan, mga bagong kapangyarihan, hiyas ng liwanag, pagginhawa sa dilim, pagbigay ng pag-asa, at kakayahang makita ang katotohanan. Mga personal na pagbabago, pagtanggap sa sariling mga takot bilang gabay, hindi hadlang,
Pag-unawa na ang pagiging bayani ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Natutuhan niyang pagsama-samahin ang lahat ng hiyas ng sabay-sabay. Mga hamon na naharap. Pagharap sa sariling mga anino at takot. Pag-unawa sa responsibilidad na kasama ng kapangyarihan. Pagbalanse ng paggamit ng lakas at pag-iingat. Preparasyon para sa Arc-6. Alam na niya na ang Ekek ay nakakakita ng lahat. Kailangan niyang mag-isip ng mga estratehiyang hindi predictable. Ang hiyas ng pandinig ay ang susunod na target. Kabuuan, 5 sa 9 na hiyas. Patuloy ang pakikipagsapalaran ni Simon sa mundo ng mga engkanto at halimaw habang patuloy niyang natutuklasan ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani, hindi ang pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi ang pag-unawa kung paano ito gamitin para sa ikabubuti ng lahat.